Hello, what's up mga tol? Manang araw, panibagong video tutorial na naman. Sa araw na to mga tol, may share ako sa inyo kung paano nga ba ang wiring diagram ng mini driving light, loud horn, stock horn, at saka passing light. At itong dalawang horn para mga tol, stock horn at loud horn, gagawin nating switching sound. Pwede ma-switch ang sound nila. Pwede tayong mag-horn ng stock at mag-horn ng loud horn, tas naka-passing light. Bago pa natin simulan mga tol, kilalanin muna natin ang mga wiring component na dapat natin gamitin. Dalawang relay na may 87, normally open. Tas hollow switch, domino switch, at siyempre mini driving light, loud horn, at stock horn, switch. Tara mga tol, huwag natin patagalin, simulan natin. This channel contain educational purposes only. Magsimula tayo sa relay mga tol. Itong dalawang relay na to mga tol, yung isa para sa loud horn, tas yung isa para sa mini driving light. Pwede din pala mga tol, gamitan nyo ng dalawang horn relay, yung mini driving light nyo, para mas maganda yung supply. Pero dito muna tayo sa isang relay lang mga tol. Okay mga tol, simulan natin. Yung dalawang 30 mga tol, pagsamahin natin, directed to sa battery, positive ng ating battery. Tapos sa battery naman mga tol, yung minus sign, ito yung ating negative. Diretso to sa body ground ng ating motor. Yan, body ground. Sa 30 naman mga tol, 30, pagsamahin natin. Yan, pagsamahin natin. Tapos dito mga tol, pagsamahin natin yung 30. Tapos i-connect natin sa positive ng battery. Pero bago yan, kailangan natin ng 10 to 15 amperes na fuse para sa separate ng ating relay. Yan, fuse yan tol, fuse. Tapos connected yan sa isang paa ng ating fuse. Tapos dito sa ating battery. Yan. Tapos dito naman tayo sa 86 mga tol. Yung 86 mga tol, pagsamahin natin, gawin natin grounding. Pwede din yung 85 mga tol, pagsamahin natin yung 85, gawin natin grounding. Basta importante mga tol, pwede lang yan magkabaligtad. Ang importante, iba't iba ang supply na kanilang kinukunan. May positive, may negative, kasi trigger lang yan ng relay. Dito mas maganda ilagay mga tol, kaya 86, dalawang 86 ang gamitin natin. Jump. Pagsamahin natin. Yan. Tapos ground. Yan ang grounding mga tol. Tapos unahin natin yung relay ng ating mini driving light mga tol. Itong 85 mga tol, gawin natin tong positive supply. Kukuha tayo ng supply galing sa ating accessories wire. Ito, accessories wire ito mga tol. Para pag on natin ang susian, automatic magkaroon ng supply ang ating relay. Pero pag mas maganda yung dalawang relay mga tol, kasi pag on natin ang susian, hindi agad na-trigger ang ating relay. Dito mga tol, may posibilidad na iinit ang ating relay, kasi pag on natin ng susian, automatic nagkakaroon ng supply ang ating relay. 95 mga tol, connecto sa ating accessories wire. Dito ko na ilagay mga tol, accessories wire. Yan. Tapos yung output, normally open ng ating relay, i-connect natin sa common ng ating domino switch. Yan. Para magkaroon ng stock supply ang ating domino switch. Tas yung 1 mga tol at yung 2 dito, yung 1 gawin nating low beam, tas yung 2 gawin nating high beam. Dito naman sa mini driving light mga tol,
yung itim na kulay na wire, pagsamahin natin, i-connect natin sa body ground. Directed yan sa body ground. Yan. Tapos yung dalawang yellow wire, ito ay ang ating low beam. Tapos yung isa, pagsamahin natin, ito ang ating high beam. Ito ay red wire at yellow wire. Jump. Yan. Tapos sa low beam mga tol, connect natin sa yellow wire sa ating low beam. Itong switch, isang switch. Yan. Tapos yung isang wire naman mga tol, dito sa high beam, connect natin sa red wire. High beam. Jump. Pasensya na mga tol, ang pangit na, ang dami kasi mga tol ng component. Yan. Explain ko mamaya mga tol pagkatapos natin ng wiring lahat ng diagram, okay mga tol. Tapos pupunta naman tayo sa horn relay ng ating loud horn. Dito naman mga tol, may supply na grounding ating 86, tapos may directed supply na galing sa battery ang 30. Dito sa stock horn mga tol, yung isang wire dyan, galing yan sa accessories wire. Connected yan sa accessories wire natin. Yan. Tapos yung isang pa yan, output yan papunta sa ating stock horn. Yan. Bali ang gagawin natin mga tol, puputulin natin yung wire na papunta doon, papunta sa ating stock horn, puputulin natin. Tapos mag-connect tayo ng wire, tapos i-connect natin dito sa ating 85 triggered ng ating relay. Yan. Dito, tapos connect sa 85. Yan mga tol. Tapos sa loud horn at stock horn mga tol, pareho yang may ground. Dalawang wire dyan, grounding. Tapos dito, grounding. Tapos pagsamahin natin yung positive supply na wire. Tapos dito din, yan, samahin natin. Sa 87 naman mga tol, yung gagawin natin, yung output supply ng ating horn relay, ilagay natin sa common ng ating hollow switch. Yan. Jump. Common wire ng ating hollow switch. Yan. Tapos yung dalawa nito mga tol, positive at negative, ito yung lightning ng ating hollow switch. Pag nag-on tayo sa susian, automatic yung hollow switch natin may ilaw. Parang display light sa ating hollow switch. Yung plus dito mga tol, positive, i-connect natin yan sa accessories wire. Para pag on natin ng accessories wire, automatic papasukan ng positive ang ating hollow switch, iilaw ang ating hollow switch. Tapos dito na mga tol, papunta to sa body ground or negative ng ating battery. Yan. Tapos ito, papunta to sa ating accessories wire. Yan. Accessories wire. Tapos dito mga tol, explain ko yung NO at NC. Yung NO, normally open, tapos yung NC, normally closed. Ganito yung mechanism nito ng hollow switch mga tol. Pag press natin ng hollow switch, automatic yung pa-supply na galing sa common lalabas sa ating normally open. Pero pag hindi natin pinress o hindi natin pinindot ang hollow switch, automatic yung common supply pupunta sa ating normally closed. So ang gagawin natin mga tol, ito yung gagawin natin para ma-dual contact ang ating stock horn at loud horn. Pag on natin ng ating susian, pag press natin ng stock horn, automatic magkaroon ng supply ang ating stock horn. Yan. Tutunog. Tapos kung gusto nating i-switching, i-dual contact yung ating loud horn, pipindutin naman natin yung ating hollow switch para magkaroon ng supply ang ating normally open.
tas magkaroon ng supply ang ating loud horn, mga tol. So, ang normal request mga tol, punta dito sa ating NC, papunta sa ating positive ng ating stock horn. Yan. Tapos yung normally open na mga tol, connect natin sa ating loud horn. Yan. Tapos ngayon mga tol, paano naman mag-passing light? Ito mga tol, kailangan natin ng isang diode. Okay mga tol. Dito naman sa stock horn mga tol, yung wire dyan, di ba ito papunta to sa trigger ng ating relay. Pag press natin, nagkakaroon ng supply ng ating 87, lalabas 87, papunta sa ating common. Tapos pagpunta sa ating common, papress natin ng ating papindot ng ating hollow switch, magkaroon ng supply ng ating loud horn. So ang gagawin natin, dito tayo mag-connect, tas mag-jumper tayo ng wire dito papunta sa ating high beam ng ating mini driving light. Tas lagyan natin ng diode para magkaroon ng one-way supply ang ating para magkaroon ng supply ang ating positive. Yan. Dito mga tol, kukuha tayo ng wire output papunta galing sa normally open papunta sa ating high beam. Pero bago natin i-connect, lagyan natin ng diode. Mas maganda to lang, gagamitin natin ng diode yung 6 ampere pataas. Yan. Kasi malakas ang supply na kinukuha sa ating high beam. Yan. Tapos connect natin sa red ng high beam. Ang purpose naman ng diode mga tol, yung marking dyan, yung marking ito, dapat lagi yang nakaharap papunta sa ating high beam ng ating ilaw. Kasi mga tol, yung way ng yung current papunta lang sa isang one way, papunta lang dito. Hindi na babalik yung ating supply papunta doon kasi na-block na ng diode. Yan ang purpose ng diode. Kasi nga pag nag-on tayo ng domino switch, pag nag-high beam tayo ng ating mini driving light, pag wala to, automatic pag on natin, laging bukas ang ating loud horn. Kaya may diode. Kaya mga tol, explain ko yung tapos na tayong mag-connect mga tol, explain ko lahat yung paano ba ang current supply or travel ng current dito mga tol. Okay mga tol. Sa isang relay, sa horn relay mga tol, ginamitan natin ng mini driving light ito. Para sa mini driving light, yung 86 may positive na yan. Tapos yung 85 may accessories wire na yan. Pag on natin ng susian, automatic magkaroon supply ang ating relay. Kasi na-triggered ng ground, tas may accessories wire na. Tapos, yung 30 common, nakakonect na yan sa directed sa ating battery. Kaya lalabas ang supply papunta sa ating normally open, 87 ng ating relay. Pagpunta dito, magkakaroon ng stock supply ang ating domino switch. Papunta naman dito, pag press natin ng number 1, automatic, yung supply pupunta sa ating high beam. Ay, sa ating low beam, sorry. Tapos, pag press naman natin ng ating number 2, high beam, yan, automatic, didikit yung wire, papunta naman sa ating high beam. Tapos, hindi yan papasok sa ating horn kasi may diode na nakablock. Okay mga tol? Dito naman tayo sa relay ng ating loud horn at stock horn. Ginamitan natin yan ng relay, yung loud horn, kasi malakas ito sa battery or mataas ito sa ampere. Kailangan natin ng relay para protection ng ating component. Yan, depende din sa inyo kung gusto nyo gamitan. Pero sa akin, ito yung proper. Pero gagana naman kahit walang relay mga tol. Okay mga tol, simulan natin yung wiring dito. Yung current flow nito. Yung common 30 ng ating relay, nagkaroon na yan ng supply directed sa battery. Bago pumunta sa battery, positive ng battery,
dumaan yan sa fuse, 10 to 15 ampere fuse. Tapos yung 86 trigger ng ating relay, nagkaroon na yan ng grounding. Pag-press natin ng ating, pagpindot natin ng ating Stockhorn switch, yan. Kasi may accessories wire na yan. Pindot natin, automatic matitrigger yung 85. Tapos yung supply, lalabas sa ating normally open 87 ng ating relay. Paglabas dyan, pupunta yan sa common ng ating hollow switch. Magkakaroon ng standby supply ang ating hollow switch. Pag hindi natin pinress yan, automatic sa normally close, lalabas ang ating positive supply. Kaya pag on natin dyan, automatic nagkakaroon ng supply ang ating Stockhorn. Tutunog ang ating Stockhorn. Pero pag press natin ng ating hollow switch, ang nagkakaroon ng supply, yung normally open na. Dito na sila magdidikit, wala na supply ang normally close. Yan. Pag dikit dyan, lalabas naman sa ating loud horn. Tas connected sa ating passing light sa high beam. Tas yung positive naman tol, pag on natin ng ating accessories wire, automatic nagkakaroon ng supply ang ating hollow switch. Yung ilaw lang to mga tol ha, ilaw. Iilaw ang ating hollow switch pag on natin ng ating accessories wire. Okay mga tol, sana may natutunan kayo sa ating video. Yun lang mga tol, maraming salamat. Huwag nyo palang kalimutan, suportahan ang ating YouTube channel. Paki-like, paki-share at subscribe. At paki-hit na din sa notification bell para lagi kayong updated sa sunod natin na video. Thank you. Bye-bye. Hanggang sa sunod naman mga tol. Thank you.